Hey, ano ba yung ating pag-uusapan? Eto na. Bakit nga ba sila gano'n? Bakit kayo ganyan? Ha? Ayan na. Dalawang abogado na maka-Duterte todo tanggol sa Chinese espiya. Chinese spy na nahuli ng NBI, na iniharap sa press conference ng NBI, DOJ, NICA yata, at saka AFP Chief of Staff noong 2 weeks ago o 1 week ago. Pero ngayon, yung dalawang abogado na identify sa mga Duterte, todo tanggol. Isa dyan ay si Attorney Topacio, Ferdinand Topacio. Nag-volunteer pa yatang abogado ng Chinese spy na yan. At ang isa ay si Harry Roque. Merong nag-forward sa akin, pero medyo hindi malinaw yung mga statement Pero more or less, naintindihan ko, pinagtatanggol din ni Harry Roque na ngayon nagtatago sa abroad dahil sa kanyang kasong qualified human trafficking before Department of Justice at saka yung warrant of arrest dyan po sa Quadcom. Ayan, si Harry Roque, nagtatago sa abroad, pero ito, patuloy na siya bumabanat sa gobyerno. Anong klase mga tao ito mga ito? Di ba yung pag-iispiya ay masamang gawain? Labag yun sa ating batas. Ano ba ang ispiya? Kumukuha ng sensitibong impormasyon, pwede rin dokumento para pabagsakin, para mawala ang privacy ng ating bansa. Dahil China ang nang-aagaw sa atin sa West Philippine Sea at marami pang iba. Ay Chinese national Chinese po itong sinasabing espiya na hinuli ng mga otoridad at nakakuha ng mga equipment, facilities na ginagamit sa pagkalap ng impormasyon. Kaya nga spy siya. At yung pag-espiya, pag-traidor sa bayan. Yung pagiging espiya ay pag-traidor sa mga Pilipino. Tapos ngayon pinagtatanggol ang dalawang abogado ng kampo ni Duterte. Talagang lutang na pro-China sila. Alam naman natin ang kampo ng mga Duterte, si Digong at saka si Sara at iba pa. At yung kailang mga taga-suporta, maging vlogger, ayaw nila yung itapik pag-usapan yung China. Pro-China talaga ang dating nila, sa aking opinion. Okay? Ngayon, minahuli ng espiya, kinukunan tayo ng impormasyon, pati privacy natin, wala na. Nakuha na ng espiyang ito. Dahil 10 taon nang nandito sa Pilipinas, itong Chinese spy na ito. Todo tanggol ngayon itong mga abogado na itong dalawang personalidad na ito na identify. Bakit? Ano kayo? Kayo ba ay pabor sa China talaga? Ang inyong puso ay para sa China, hindi para sa ating bansa. Para sa exclusive economic zone ng ating bansa, ang territory sa West Philippine Sea. At posible na may kasamahan pa kasi maliban doon sa Chinese national, meron pang 2 Pilipinong nahuli. At posibleng meron pang kasapakat yan. Under investigation nga kasi hindi natin alam kung ano ang mga nakuhang sensitibong impormasyon na pwedeng magpabagsak sa ating bansa. Pwedeng masabotahe tayo ng People's Republic of China kasi Chinese itong suspect na ito. Okay? Ito, pakinggan nyo ito sinasabi ni Topacio. Na isa ho sa mga identify na mga maka-Duterte. Yung kanya sinasabi tungkol ho dito sa spy na ito. Yung karapatan ng spy, naiintindihan mo. Pero yung karapatan ng Estado ng Pilipinas, parang wala sa inyo. Pambira kayo mga tao kayo. Pakinggan ito. Survey po talaga kasi ng mga navigational companies. Lalo na yung self-driving car, mas accurate dapat yun. I'm not saying yun dahil hindi po natin alam. But our government should not discount that possibility. Baka naman innocent lang before trying to launch an international incident. Kasi alam nyo, hindi lang po ganyan yan If you accuse another country, especially one with which you have diplomatic relations, of spying, mabigat yan. Mabigat na accusation yan. Because unang-una, espionage is frowned upon by international law. You're not supposed to be sending spies. Pinagbibintangan mo na ng mabigat yan. May strain yung relations ng China and the Philippines. At hindi ko pinagtatanggol ang China, we belong to a community of nations. Global community na tayo. One should not lightly strain. Si Atty. Topacio yan. Hindi tayo pinagtatanggol ng China, pero pinagtatanggol niya yung nahuling spy.
Eh anong pakialam mo, Topacio, kung ang paniniwala ng intelligence community at ng NBI ay espiya? Yan Chinese national na yan. Di ba? Kaya nga inaresto at kakasuhan at base dun sa mga facilities, equipment na na-recover sa kanya. Eh bakit po pinagtatanggol na ganyan? Tapos sasabihin mo, hindi ka maka-China? O ano bang gusto mong palabasin? Eh Chinese national yan. So ibig sabihin yan, pinagtatanggol mo. At kung yan ay yan na espiya ng China sa Pilipinas, so anong ibig sabihin yan? Pro-China ka, hindi ka pro-Pilipino. Alam nyo, kahit mga abogado, dapat ang puso, total, malapit na yung heart, ang puso ay ang Valentine's. Ang puso, kahit lawyer ka, dapat sa Pilipino. Kahit abogado ka, dapat maka-Pilipino ka dahil ikaw ay Pilipino. Pero itong mga ito, kasi si Harry Roque meron din kanyang statement eh. Parang galit na galit siya, parang ang tingin niya, inosente ka agad yung naaresto. Eh, maghintay kayo, ongoing investigation, matapos mahuli at nakakulong ngayon. Talagang mabigat ang espiya. Mabigat na kaso ang pag-i-spy kasi pag-traidor sa bayan, pag-sabotahe sa Pilipinas, threat sa national security, banta sa seguridad ng bansa, ang pag-i-espiya. Kaya may karapatan ng Estado, yan ay panagutin. At hulihin ang maaaring kasamahan pa. Walang problema dyan. Karapatan ng Estado, pangalagaan ang mamamayang Pilipino. Karapatan ng gobyerno, pangalagaan ang buong bansa sa mga taong nananakot, sa mga taong nag-iispiya, sa mga taong nagsasabotahe, sa mga taong nakikialam sa internal facilities at security ng Pilipinas. Yan po ang nasa puso. Yan dapat ganun. Kaya inuulit ko, huwag naman kayo magagalit, Atty. Harry Roque at Atty. Topacio, puro pa kayo mga abogado, dapat ang puso nyo maka-Pilipino. Hindi puro China. Dahil Chinese national yung nahuli, nanggigigil kayo. Totoo yan, mabigat talaga yan. Abay, espiya yan eh. Subukan nyo ang mga Pilipino mag-espiya sa ibang bansa. Mabuti kung kulong lang ang abutin nyo. Matindi po ang parusa sa ibang bansa pag espiya ka. Eh dito, ang sabi ng NBI at ng militar, espiya. Sabi ng Bureau of Immigration, dayuhan yan. Nag-asawa lang dito. Para lang ma-justify siguro na siya ay Pilipino na. Pero nagpunta siya rito, tourist lang daw. At nag-espiya na nga, tapos nag-asawa ng Pilipina para lang ma-justify nandito. Di ba? Yun po yan. So, ako, ang puso ko nasa Pilipinas. Nasa Pilipino. Nasa ating bansa kasi Pilipino ako. Wala akong pakialam sa mga dayuhang yan. Pero kung kayo ay makikialam dito bilang espiya, mananagot kayo under Philippine law. Ang magtatanggol sa mga espiya ng China dito sa Pilipinas, mga traidor, makapili, makasarili. Bakit? Bakit kayo papabor sa bansang mayroong espiya? Nananakop, nagsasabotahe, threat sa national security. Nasaan ang puso nyo? Ayan, malinaw yan Kaya Atty. Harry Roque at Topacio, paminsan-minsan naman magpakita kayo na kayo maka-Pilipino. Hindi puro pera lang. Pera dahil kliyente nyo. Or talagang kayo ay baka, sa bagay si Roque talagang maka-China yun, nung araw pa yun eh. Nagpupunta pa nga sa China yun, nung wala pang warrant at saka wala pang kaso eh. Pero ngayon may kaso na, bahagang buntot doon sa abroad. Ewan ko ano ginagawa niya ron. Tapos, patuloy pa rin ang kanyang paninira dito sa Pilipinas. Yung national security, intelligence community, at law enforcement agency ng ating gobyerno, obligasyon nila, proteksyonan ng Estado. Obligasyon nila na alamin, kilalanin at tulihin kung kinakailangan ang mga pwedeng nagsasabotahe. Pwedeng nang sasamantala sa Philippine Authority, Philippine Government at Philippine law. Yun po yung trabaho ng mga otoridad. Pag hindi sila nagtrabaho, nakakatakot. Kaya yung ginawa ng NBI, military, DOJ at saka immigration, pagbabantay, paghuli, pag-aresto at pagpapakulong doon sa espiya, tama yun, suportahan natin yun. Dahil yung dalawang Pilipino kasama doon, traidor, taksil sa Pilipinas. Yung Chinese national na involved dyan sa espiyang yan, dapat panagutin ng pinakamataas na batas ng Pilipinas. Kasi pagsabotahe, paglapastangan, pang-abuso, kawalan ng respeto sa Pilipino at sa Philippine law. Yan po ang kasalanan talaga nila. Hindi ko sinabing guilty na, pero yan po. Kasi pinaninindigan ng NBI na monitor ko yung press conference nila noong nakaraan eh.
Sabi nila positibo kasi may mga equipment. Inamin naman ito, Pastor, na meron nga daw mga equipment na dala-dala yung spy na yan. Pinapalabas ng trabaho. Ay, madali lang magkunwari. Madali lang magkunwari. Ikaw ay nagtatrabaho bilang technical people, pero yun naman pala, sabi ng NBI, sa kanilang pagsusuri, espiya eh. Hindi technician, hindi mechanical work, kung hindi gamit sa pag-spy, gamit sa pagkuha ng sensitibong impormasyon. Baka nga may dokumento pa. Ayan, ha? So tayo, kayo mga viewers, followers, subscriber ng aking mga channel, Mike Abby Opinion at MA Pinoy TV, i-like, i-share po ninyo ito. Panindigan natin, mga Pilipino sa buong mundo, na tama ang ginawa ng Estado, hulihin ang espiya, panagutin sa under Philippine law. Huwag tayong maniwala dyan sa mga maka-China. Huwag tayong maniwala dyan sa mga propagandista ng China. Yung mga makapili, traidor, ang mga Pilipino, kakaunti sila. Yung mga nagtatanggol sa espiya, nagtatanggol sa China, yan ang traidor sa bansang ito. Kahit Pilipino ako, kahit Pilipino kayo, wala akong pakialam. Sabihin ko ito dahil kayo, hindi ko nakikitaan ang maka-Pilipino. Kunwari kayo maka-Pilipino, gusto, mga iba nga dyan, kandidato pa. Yung iba gusto maghawak ng kapangyarihan, yung iba gusto pang bumalik at maghawak ng pera ng bayan. Tapos may pagka-traidor naman, ayaw manindigan at ayaw kundinahin ang ginagawa ng China. Hanggang ngayon, nababalitaan ba nyo nangyayari sa West Philippine Sea? Especially dyan sa may Zambales. Ang Zambales po, nandito lang sa Central Luzon. Yung mga malaking barko ng China, nandyan. Hinaharas tayo. Meron nga tayong Pilipinong mangingisda, namatay doon sa dagat, hindi man lang tinulungan ng China. Alam mo, yung under maritime law, lahat ng mga bansa, pag merong sakuna o problema, ang tao, kahit anong lahi yan, sa karagatan, dapat sinasalba. Dapat tinutulungan para may salba ang buhay at kung ano man dapat basta tulungan ang nagiging biktima ng karagatan. Eh ito yung ating kababayan isang araw namatay sa dagat eh. Na hindi man lang tayo tinulungan ng China eh. Wala man lang barkong lumapit para tulungan yung mangingisda nating namatay din sa dagat. Di ba? Alam yan ng mga nakakaintindi ng maritime security, ng Coast Guard sa buong mundo. Ang trabaho nila, pangalagaan ng karagatan, pangalagaan ng mga tao sa dagat. Ganun po yun. Pero ang China, meron tayong Pilipinong na-disgrasya na dyan, namatay ng isang araw, wala ka nakitang suporta. Wala, hindi man lang sila lumapit para tulungan ang ating kababayan. O di ba? Kasi ang interest lang nila, sakupin tayo. Agawin ang West Philippine Sea. Hindi lang yung pang-agaw sa West Philippine Sea, pati yung mga espiyang yan. Nakita nyo, pati yung controversial sa supply ng power, Chinese na rin ang may control, di ba? Iniimbestigahan ng Kongreso. Yan ang sitwasyon ngayon. Kaya huwag kayong mga Pilipinong may pagmamahal sa ating bansa, huwag kayong susuko dito sa mga grupong makapili, sa grupong mga traidor. Panindigan natin, tama ang ginagawa ng Philippine government, tama ang paninindigan ng mga otoridad, ulihin, hanapin, panagutin under Philippine law ang kahit sino na dayuhang nangihimasok, nakikialam sa national security at nagiging threat sa national security ng bansa. Yan po ang mahalaga. Okay? Panindigan po natin ito. Magbabalintines pa naman. Kanina pusong pinag-uusapan natin. Halatang halata natin ang mga Pilipino walang puso para sa sariling bayan. Alam na alam natin ang puso nila kapitbahay ng pusod. Wala sa ulo. Ang puso dapat malapit sa ulo. Pero pag ang puso malapit sa puso, ang puso malapit sa puso, ay traidor yan. Dapat ang puso malapit sa ulo. Pag ikaw ay may ulo at may puso, may pagmamahal at malasakit sa bansa. Pero ang puso mo ay pababa hanggang sa puso, traidor yan. Baka parte ng espiya ng bansang ito. Delikado. Kahit Pilipino kayo. Hindi, wala akong pakialam sa inyo kung masaktan kayo. Dahil kailangan panindigan natin, kung Pilipino ka, mahalin mo ang bansa. Kung Pilipino ka, magmalasakit ka sa bansa. Kung Pilipino ka, suportahan mo ang Philippine law at Philippine authority. Laban sa mapanako, laban sa mga maabuso, laban sa mga nagsasamantala. Kababayan man natin ito o dayuhan. Lalo na kung dayuhan. Bakit natin kakampihan yan? Okay? Diba? I see. Sige po. Any comment, reaction, malaya po kayo. What's up mga tropa pips? Welcome back to my vlog at magandang araw po sa inyong lahat. At eto na nga po, nako, sinoplak ni Sir Mike Abby
Etong dalawang abogado na ito na kilalang talagang ito po mga kontra to sa ating gobyerno. Itong si Topacio at itong si Harry Roque. At hindi na po nakapagtataka kung kampihan po nila ang Chinese spy, lalo na itong si Harry Roque, dahil nga po si Harry Roque ay malalapit po sa mga Chekwa. Diba? Kaya nga po siya nasangkot diyan sa issue ng Pogo dahil po malapit siya kay Cassandra Leong. Sinamahan niya ito sa PAGCOR para magbayad ng utang daw po. Ngayon po, hindi na, nung nakita ko tong topic na ito ni Sir Mike Abe, hindi na po ako nagulat. Kasi nga po, sa aking palagay naman talaga, gagawin po yan nitong mga abogadong to. Dahil nga po, syempre, tropa yan ni Digong Diba? Hindi may tatanggi. Si Roque ay malapit kay Digong. At etong si Topacio ay malapit din sa ating dating presidente. At kay Kibulok na din. Diba? Kay Kibulok. Talagang ito, ilan sa mga anti-government po, ay nagkakalaglag mga cellphone. Anti-government po, ng mga tao na umaayaw sa ating gobyerno. So, talagang pwede po talaga na yung mga yan ay maging anti. At suportahan nila yung mga tao po na pwede nilang ipanglaban sa ating gobyerno. Etong dito sa Chinese spy na ito, alam niyo po, hindi ko masisisi yung asawa kung ipaglaban niya yung asawang Pilipina, ipaglaban niya itong kanyang asawang Chekwa at sabihin niya na wala itong kinalaman sa pang-espiya dito sa ating bansa. Pwede talaga niyang sabihin yan dahil pwede na hindi pinapaalam nung Chekwa ang kanyang tunay na layunin dito sa Pilipinas. Kasi doon sa mga gadget nahawak nitong Chinese spy nung ito po ay mahuli, questionable na kagad talaga. Isang malaking katanungan na talaga yon. At may mga nakita po na mga record ng topografiya o yung mapping ng ating mga lugar dito sa bansa na kung saan po ay nakikita o tinitignan po niya, sinisilip niya ang mga vital military installation ng ating bansa. Pwede talagang walang alam yung asawa na ang kanyang asawang Chekwa ay espiya. Pwede talaga yon. At isa lamang ito sa mga strategy nitong mga Chekwa na ito para kumbaga maging maayos ang kanilang pamumuhay dito, ang kanilang pang-espiya, hindi ganong masilip. 'Di ba? Pwedeng makita na may asawa tong Pilipina. Kaya hindi to kalaban o wala tong masamang intensyon dito sa ating bansa. Yan pong asawang Pilipina, maaaring inosente na hindi niya alam talaga kung ano ang layunin ng kanyang asawa. At yung Chekwa po, siguro na in love na lang sa ating kababayan, kaya pinakasalan at 10 taon na nga nanunuluyan dito, diba, naging madali pa para sa kanya ang kanyang trabaho. Diba, naging madali pa para sa kanya ang kanyang misyon dito sa ating bansa. Ngayon po, yung pong mga nagpanggap din na turista doon sa Palawan na binibidyohan pa yung barko ng Philippine Coast Guard, naglagay pa ng CCTV doon sa inuupahan nila na resort. Diba, mapapaisip ka na rin, kung turista ka lang talaga, ba't ka pa maglalagay ng CCTV? Bakit ka magtatagal ng ilang buwan sa resort para ikay maging kumbaga yung maging ka dyan, parang naging lokal ka na. Diba? Nagtagal ka dyan ng ganyan. Kasi ang turista hindi naman tatagal ng 1 buwan siguro. Pwera na lang siguro kung na-inlove sa isang lugar, pero hindi maglalagay ng CCTV. Ngayon, ipagtatanggol po talaga yan ni Topacio at nitong si Harry Roque. Kasi nga po, pwede nilang, kasi si Topacio,
talagang nakikita naman natin to. Meron tong kumbaga pagkabuset sa ating administrasyon ngayon. Si Rockwell lalo, dahil nga po na-booking na meron tong connection sa Pogo. Diba? So talagang ito pong mga taong ito ay kakampihan nila ang mga bagay o ang mga pangyayari na pwede nilang gamitin laban sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Yun lang po ang pinaka punot dulo ng lahat ng ito. Kasi mapapaisip ka, teka, abogado kayo, Pilipino kayo, tinatarantado ang ating bansa, mayroong mga tao na nag-espiya tapos kakampihan ninyo. Mapapatanong ka sa mga tao, Pilipino ba kayo? Kayo ba ay may pagmamahal sa bayan? Pilipino ba talaga kayo? Diba? Pero diba, ano na lang sa kanila yun kumbaga yung po kasing mga ganyang gawain, parang ano na lang sa kanila yan. Dahil nga po mga abogado sila, at alam nila kung paano nila lulusutan yung mga ganitong bagay at kumbaga entitled sila na may karapatan silang gawin ang mga ganyang bagay na pamumuna or paglaban sa ating gobyerno o pagkampi sa mga kalaban ng ating gobyerno. Diba? Kaya po nagagawa nila yung mga bagay na yan. Kumbaga ano na lang yan, kumbaga ginagawa nila talaga yan para tayo po ay yung iba nating mga kababayan ay mailigaw ang kanilang mga paniniwala at mapakampi sa kanilang mga ipinaglalaban na wala sa lugar. Katulad na nga lang nitong mga Chinese spy na ito, 'di ba? Buti nga po nahuli, buti nga po at nalaman soon ng ating mga otoridad na meron po silang mga hindi ginagawang masama dito. At hindi maganda pala dito. May ginagawang hindi maganda. At meron pa nga ako nakita, kino-question bakit daw hinuli kagad. Alangan namang palalimin pa ang mga nalalaman nito sa mga vital installation ng ating bansa bago pa ito hulihin. So, salamat po sa video na ito ni Sir Mike Abe at ako po ay humingi sa kanya ng pahintulot through our Nanay Elvira para ako po ay makapag-share ng kanyang mga magagandang video na kailangan pong mapanood at makita ang highlights ng ating mga kababayan. Soon po makikita nyo po marami po akong mga video dito ng ating mga kaibigan na i-re-upload. Bibigyan natin ng reaction para po mas mabigyan ng diin ang kanilang mga punto de vista. So, salamat po kay Sir Mike Abe. Ayan, idol natin yan. Soon, makikita nyo mga video dito ng ating mga kaibigan vloggers. Maraming salamat po. Ingat po kayo. Nasa mga panig kayo ng mundo. Momo chup chup. Love you. God bless us all, Pilipinas. God first. Salamat po.